Consihal Mario Veterano and Consihal Renz Marquap. Yan. Isa lang po ng ating pong kapanawin nandito ngayon at kapatid po ng mga magsasaka. Tunay po na napakapalad natin dahil ako'y naniniwala po na ating pong bayan ay pinagpala po dahil tayo binayaan ng kabundukan, kapatagan at karagatan na hindi po binayaan ng ibang bayan. Patunay po ito na ating pong bayan ay first class municipality. Maaaring ito po ang pinakamalwas, pinakamalaki sa buong lalawigan ng Quezon. At sabi nga po natin, sa kapatid po natin mga magsasaka, tunay po na nakita ko po ang pag-unlad ng ating mga magsasaka dahil dati po ay mga nagtatricycle o ngayon po may mga kanya-kanya ng hanap buhay. Tunay po ang tulong ng national government, siyempre lalong-lalo na po kung ang ating karatig probinsya ang maluluklok sa pagiging pinakamataas na posisyon ng ating bansang Pilipinas. Sabi nga po natin, sabi ko nung aking lolo, saan nakapit ang puto, kundi sa balat ulo. Kaya ito po ay naniniwala na ito po ay posibilidad at ito po ay napakalaking pag-asa para sa atin. Uli po, Madam President, welcome na welcome po kayo sa bayan ng Sariaya at sana po pag kayo nandun na maalala niyo po ang mga taga-Sariaya isa sa katulong po ninyo upang sa kanila maabot po natin ang tugatog ng tagumpay. Muli po, salamat po sa inyo lahat at magandang mga gabi. Okay, palakpakan po muli. Palakpakan mo na. Okay. Ganda naman ang paliwanag ng mayor ng Sariaya, no? Tawag naman natin sa Mrs. of Commitment ang isang dating Pangulo ng Farmers Association ngayon na Vice President. Tawagin po natin si Kuya Romel Barte. Kuya Romel? Asan ka, Kuya Romel? Ayan! Ako talaga, pakita na ito po yung magsasakang laging top 10 kasama na, laging top 1, top 2. Kitang-kita naman, kita nyo, oh. Yung mga na. Saan magandang umaga po? Texas? Okay, Texas. Ang ganita at malayo naman. Madam Vice Lady. Okay. Sa mga kasamang mga partner, ito na ulit. Andito na tayo. Sana sama-sama ulit tayo. Kaping. Pabatid ko lang po ang aking inaanak na mayor. Na sobrang galing. Na sobrang galing, wala na kumana. Sama po na kanyang sangka ng barangay, nasa Maribayan, at bago po tayo guys. Ulitin. Thank you po. Muli po, sabi ko nga po, hindi ko makakalimutan. Hindi ko masasabi. Pero ang una, wala pa rin sa buong pamilya. Ang sasakyan ang po namin ay Parados at Kalabaw. Pero ngayon po, wala na sasakyan Parados. Pinakamabang progress na po. Ayun po mga po. Yes! Yan po ay totoo. Napalaking tulong po nung itayo itong Sentro Pangilinan. Utang po namin ang aking kailangan, sir. Kaya sana, umalang marami nalalaman po ulit. Muling nabuhay po ang puso ng ito sa akin. Yun lang po, ako po hindi ganun kagaling magsalita. Wala mo po sa kami naging ulo po ng Farmer Association. 10 taon din po, pero hindi ako umalik. Pero yung mga namang puso ay napakatapat sa tao. Yun po, muli mo, pinapatid ko namin kayo Madam Lady. Welcome po kayo dito sa Sariaya Fest. Asahan po ninyo ang aming suporta. Lalo na po kung kami tutulungan yung mga magsasaka. Yun lang po, maraming salamat po. Okay! Kunti ng Christmas. Okay. So, yan. Yan. So, yun. Talagang pakahos na. Okay. Pasarap na po na pasarap. Tawagin na po natin. Ang magpapaklala sa panahin natin ngayong umaga ito. Dito marami rin ko sinasabi pero ayaw nito ng mahaba. Tawagin na natin ang kampuse! Ayaw na.
Magandang umaga po! Sasamahan po ba natin si Ma'am Lenny? Yes! Sasamahan po ba? Yes! Kaya po, ngayong umaga, ipagpasalamat po natin sa Panginoon Diyos. Ibinibigay ko po sa inyo ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ma'am Lenny Robredo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Maupo po tayo lahat. Lalagay ko lang po dito yung aking face mask para marinig niyo ako na maayos. Bago po ako magpatuloy ang aking pagbigay galang, syempre sa ating iniidolo, Kaprosi, former Secretary ng Department of Agriculture, napakapalad ng Quezon, na yung dating DA Secretary ay nagaling sa Quezon. Syempre po yung ating iniidolo, Congressman Irwin, na napaka-active sa Keneni tayo. Maraming salamat. Nandiyan din, former Congressman ng 4th District ng Quezon, Congressman Erin Tajada. Siyempre, yung ating iniidolong Mayor, unopposed, napakagaling, Mayor Marcel, Vice Mayor Alex, ang buong Sangguniang Bayan ng Sariaya. Siyempre kay Kaping na napakahusay magsalita. Sabi po ni Sec Prosi, sabi ko napakahusay ng ex niyo. Sabi niya, mahihain yan dati. Ngayon hindi na mahihain. Sa mga kasama po natin dito, mga farmers, mga iba pang mga grupo ng ating mga iba pang grupo dito sa Quezon. Hindi lang sa Sariaya, pero nanggaling sa iba't ibang lugar ng Quezon. Magandang umaga po muli sa inyo lahat. Napaka palad ko po na nandito ako ngayon kasama ninyo. Kasi matagal ko na pong pinapangarap. Matagal ko na pinapangarap mabisita yung pamilihang bayan dito sa Sariaya. Kaya sinabi ko po kay Congressman Edwin na gusto kong pumunta dito, kukwentuhan ko kayo kung bakit. Meron po akong sinimula na programa sa amin, sa Camarines Sur. Ito po, nahirapan po kaming umpisaan. Ang gusto po namin mangyari, dahil napakahirap ng mga farmers sa amin, ang gusto namin mangyari na maikabit namin sila sa institutional buyers. Ginawa po namin na partner yung Metro Naga Business Council. Tinatanong po namin yung mga restaurant owners, yung mga hotels, yung mga hospital, yung mga grocery, na pwede ba na bumili kayo sa ating mga magsasaka para naman hindi sila nakatalo sa presyo, para may sigurado silang market. Kung inuumpisahan po namin ito, hindi pala ganun kadali. Nagkaroon po kami ng survey. Yung survey po namin, survey sa mga nagtatanim ng mga gulay, tinanong namin sa kanila, ano ba yung top 10 na gulay na tinatanim nyo? Ang number 1 po na pinakamarami nagtatanim sa amin, talong. Nag-survey din kami sa mga negosyo. Ano ba yung top 10 na binibili ninyo ng mga gulay? Alam niyo po, wala yung talong sa top 10. Magkasabay yung presentation ng survey. Isang upuan na ganito. Nandito yung mga negosyante, nandito yung mga farmers. Dito nilagay yung mga binibili ng negosyante, dito yung binibili ng mga farmers. Wala akong nagtupa. So ang sabi ko po, sa umpisa pa lang, mali na kaagad. Kasi yung tinatanim ninyo, hindi yun yung binibili ng ating mga negosyo. So ang sunod po namin tinanong sa mga negosyo, saan kayo bumibili? Alam niyo po, more than 90% dito sa inyo binibili. Galing sa family ng bayan ng Sariaya. So tinatanong ko, bakit ano ba nasa Sariaya? Hindi ko pa ito alam. Hindi ko pa ito alam dati. Ang sabi nila, doon po yung pinakamura, doon yung maayos yung quality, saka doon yung sigurado yung supply. So ang sunod kong tanong, gusto nyo sabihin, yung mga ginagamit nyo pala na mga gulay, hindi galing dito sa atin. Ang sabi po nila, hindi po kasi yung mga farmers namin, hindi naman kaya yung quality nung nabibili dito sa Sariaya. Pangalawa,
hindi sustainable yung supply. Minsan may supply, minsan may wala. So tinatanong ko po yung mga farmers, bakit ganun? Na-find out ko po na karamihan kasi sa kanila, parang isang maliit na lupain na tinataniman, lahat ng klase ng gulay meron sila. Gusto sabihin, parang sustenance farming lang, di ba? Yung tinatanim nila, parang hindi talaga pagbenta. Pero yung tinatanim nila, parang ang tawag yan sa amin sa, ewan ko kung dito din, ang tawag po sa amin sa Naga, para uso lang. Di ba? Para uso lang. Yung gamit lang ng pamilya, yung sobra nila yung ibibenta. So, nag-aral po kami kung paano namin sila iti-training. May tumulong sa amin ng parang farmers group sa Nueva Ecija, saka farmers group sa Cebu. Ito yung mga farmer groups na meron silang kontrata sa Jollibee Foundation. Yung sa Nueva Ecija po, ito yung Kalasa Farmers. Ito yung mga sibuyas. Sibuyas yung kanilang ginugro. Yung sa Cebu naman, yung Lamak Farmers, na yung mga gulay, yung pagdalang, iba-ibang klaseng gulay na ang bumibili sa kanila Chowking. Medyo nahirapan po kami. Nahirapan kami kasi nakita namin, mahirap pala siyang umpisahan kasi kadalasan sa mga nagtatanim, mas gusto nila kung ano yung kinasanayan nilang tinatanim, doon na sila. Tinatanong po namin, saan yung binibenta yung sobra nyo? Binibenta nila sa market namin, pero retail. Dahil retail, nagagrabe sila sa presyo kasi hindi naman nila kaya magdala doon. Parang meron mga biyahero na yun yung nagdadala doon. So ngayon po, inumpisahan namin ito ng 2018. Meron kaming kontrata sa mga restaurant sa amin. Ang una lang po namin inumpisahan, 5 produkto lang. Ang kalamansi, sili, pipino, lettuce, saka ano ba yung isa? Aluya. Kalamansi pa lang po, hindi na kaya ng mga farmers namin mag-supply. Kasi hindi kasya yung kanilang supply. Nung sinasabi po namin sa kanila na meron ng market, maraming ayaw magkalamansi kasi matagal daw yung hintay. So in other words, ngayon nag-uumpisa pa lang kami. Pero nung 2 taon pa lang, halos pa 3 taon pa lang po kami. Pero yung mga nangahas sumunod sa programa, ang laki na ng binago ng kanilang buhay. Meron po kami, parang yung version namin kay Kaping, ang pangalan niya Robert. Ano din po yun, mahihain din dati. Mahihain din dati, pero ngayon ay napakahusay na din magsalita. Kung saan-saan na nakakarating dahil sa pagsasalita. Dati po, nangihiram lang sila ng sasakyan, ngayon meron na silang truck. So, paunti-unti namin, magaya namin kayo. Nag-promise kanina si Sec Prosi na tutulungan na kami. So, kayo yung aming iniidolo, sana madala namin dito. Sana po madala namin dito yung iba naming mga magtatanim ng gulay para matuto din sila sa inyo. Yung lahat na kabahagi ng pag-umpisa, lahat na kabahagi na nagpalaki nitong pamilihan ninyo, kasi ang dami nyo naseservisyuhan. Akala ko nga kanina hanggang Bicol lang. Sabi ni Sec Prosi hanggang Bisaya pala ay nasisilbihan nyo pa. Kaya isang bagay na pwede namin pangaramit kahit maliit na version lang muna nito. Diba? Magaya namin. Kaya napakapala din ni Mayor. Maswerte kayo kina Mayor, kina Vice Mayor, saka sa Sanggunian, na tulong-tulong na pinapaunlad yung buhay ng mga magsasaka. Matagal ko na pong advocacy yung pagtulong sa mga magsasaka. Kasi alam niyo po, hindi naman ako yung politiko sa pamilya namin. Yung politiko po sa pamilya namin, yung asawa ko. Kaibigan pa rin ko ni Sec Prosi sa kanino Merville, sa kanino Eric. Magkakaibigan sila. Pero nung 2012 po, namatay yung asawa kong biglaan dahil bumagsak yung eroplano sinasakyan niya. Nung bumagsak po yung eroplano sinasakyan niya, doon lang ako napasok sa politika. Pero alam niyo po, buhay pa yung asawa ko, ako po ay abogada. Pero yung pinaninilbihan po namin yung mga mahihirap na sektor at kabahagi po doon yung mga magsasaka.
inoorganisa po namin yung mga unorganized. Hindi na magsasaka, pero pati mga mangingisda, pati mga urban poor, pati mga katutubo, pati mga maggagawa. Pumupunta po kami sa kanila, ino-organize namin sila kasi alam naman natin, pag hindi organized, mahirap mag-access ng tulong galing sa pamahalaan. Tapos yung mga batas, sinasalin namin sa Bicol. Sinasalin po namin sa Bicol yung batas para mas maintindihan nila yung mga karapatan nila sa ilalim ng batas. Sa paniniwala na pag naiintindihan nila ito, mas maipagtatanggol nila yung kanilang mga karapatan. Ganun po yung aking naging buhay sa napakatagal na panahon. Siguro po kung hindi namatay yung asawa ko, ganun pa rin yung trabaho ko ngayon. Natutuwa po ako na kasama natin ngayon yung People's Council ng Candelaria dahil yun po yung advocacy ng aking asawa nung nabubuhay pa siya. Yung advocacy po ng asawa ko magkaroon ng People's Council para yung iba't ibang mga sektor ay represented sa People's Council. Tapos yung People's Council ay kabahagi sa paggawa ng mga batas, paggawa ng budget, lahat na trabaho ng kahit hindi kayo directly involved sa, kahit hindi kayo elected, ay maging directly involved kayo sa governance. Marami po tayo pinaglalaban ngayon. Nung nakaraan pong ilang araw nandun kami sa Nueva Ecija. Ang nirereklamo po, marami pong mga kalamansi vendors sa Nueva Ecija. Ang nirereklamo po nila ngayon, hindi naman tumaas yung presyo ng kalamansi, pero talong-talo sila sa presyo ng abono. Talong-talo sila sa presyo ng abono, kaya sabi nila napakaliit ng kita ngayon. At ang sabi nila, tulungan niyo po kami dahil hindi talaga namin kakayanin kung patuloy na ganito magiging mataas yung presyo ng abono. Pagdating naman po doon sa amin, yung pinakareklamo talaga nila, hindi sila nakakapagkumpetensya sa presyo ng ibang mga bilihin, lalo ng bigas, secrosi. Dahil pag sobrang dami ng imported na pumapasok, napakababa ng presyo ng imported, hindi nakakapagkumpetensya yung local production. Kaya ang programa po namin, pag kami ay pinalad, pag tayo ay pinalad, yung programa po natin, dapat yung mga magsasaka mas mabigyan ng mas malaking suporta ng pamahalaan. Ngayon po kasi, hindi po tayo nakakapagkumpetensya. Bakit mas mababa yung presyo ng mga produktong pumapasok dito galing sa China, galing sa Vietnam, galing sa Thailand? Mas mababa po yung presyo nila kasi mas malaki yung suporta ng pamahalaan sa kanila. Hindi po tayo makapagkumpetensya, mas mataas yung presyo natin. Kasi ang taas ng mga inputs natin, ang taas ng, di ba, ang taas ng, kaya niyan, ang taas ng abono. Kaya para po sa akin, dapat talaga malaking bahagi ng ating programa yung pagbigay ng suporta. Anong klaseng suporta? Hindi lang po sa inputs, pati farm-to-market routes, pati mga cold storage facilities, pati yung mga lahat ng mga kailangan ng mga magsasaka para makapag-compete sila. Ito po marami yung problema ngayon. Alam natin, umiiyak yung ibang mga magsasaka sa amin, lalo na po kami, dahil bagyuhin kami. Pag binabagyo kami, tumadaan din dito sa Quezon, di ba? Pag tumadaan din dito sa Quezon, pero yun talaga yung pinakamahirap sa atin. Kasi pinagpaguran po na ng napakatagal, tapos babagyuhin lang. Pero pag marami na tayong mga support facilities, mas nababawasan na natin yung risk para sa ating mga tanim. Ito po ay matagal ng pinaglalaban natin na bakit hindi mabigyan ng mas malaking budget yung agriculture. Nung nagkaroon po tayo ng pandemic, lahat ng buhay bumagsak. Pero ano yung nagpakita ng resilience? Agriculture. Nung second sa third quarter ng 2020, yung agriculture po siya yung may positive growth sa atin. Lahat ng klaseng industriya bumagsak, pero yung agriculture ay tumubo pa. Kahit hindi masyadong malaki, tumubo pa. Ano yung gusto sabihin nito? Yung gusto sabihin nito, siguro pag mas bigyan pa natin ng mas malaking halaga, mas bigyan pa natin ng mas malaking tulong, mas marami pa yung mga taong magbe-benefit pag tinulungan talaga ng pamahalaan. Ito po, ang ating budget ngayon sa agriculture ay 1.7. Ang ating
akin pong proposal dito ay doblehin. Instead na 1.7% lang, gawin siyang 3.4%. Kulang pa din ito, pero at least pag-upo natin, yun yung ating ipapakipaglaban na doblehin yung budget sa agriculture. Kasi kanina pinapakinggan ko po yung nagsalita kanina, pinikwento ni Mr. Prosi. Pag inaasikaso talaga natin yung agriculture, yung trabaho talaga ay nandyan. Kanina sinasabi, wala na po dito sa amin masyado nagpapadyak. Di ba? Yun yung sabi kanina. Pagpunta ko po sa Nueva Ecija, ang sabi sa amin, wala na po dito sa amin nagko-construction. Kasi mas malaki yung kita sa agriculture. So isipin na lang natin kung mas maraming tulong yung binibigay, lalo pa po ngayon na napakataas ng ating unemployment rate. Pag mas maraming tulong ibibigay sa agriculture ay mas maraming trabaho yung maibibigay sa ating mga kababayan. Hindi na kailangan magsiksikan sa Maynila. Di ba? Lahat ngayon kasi magsisiksikan sa Maynila kasi ang trabaho nandun. Pero pag naasikaso yung rural development, hindi na kailangan pumunta sa Maynila dahil mas malaki yung kita dito. Kanina po, kinikwento ni Sec Prosi na dati mataas yung insurgency dito. Pero nung umusbong yung sektor ng agrikultura ay nabawasan na yun dahil nabigyan na ng hanap buhay yung maraming tao. Yung ating pong pangarap buong Pilipinas maging ganun. Kaya ako po ay nangunguna na kayo ngayon. Nangunguna kayo kumpara sa maraming lugar, sa naabot nyo, gaya ng sabi ko, kayo yung aming pamantayan at gusto namin kayong gayahin. Kaya sana po dumating yung pagkakataon na kayo naman yung magturo sa aming mga magsasaka kung paano yung ginawa dito sa Quezon. So hindi na po ako magpapakatagal pero magpapasalamat po ako. Magpapasalamat po ako sa inyong lahat sa napakainit na pagtanggap nyo ngayong umaga sa akin. Alam niyo po yung Sariaya, mula po nung estudyante pa ako ay lagi na akong dumadaan dito. Naalala ko po nung estudyante ako sa Maynila, nag-aaral po ako sa UP. Pag uuwi po ako sa amin, magbubus ako. Ang stopover namin, alam mo yung Banahaw? Yung Banahaw, nandyan yung aming stopover. So, ang tawag po namin stopover sa Sariaya. Kaya alam ko po yung Sariaya. Tapos, yung aking pong pangalawang magulang, nung ako ay nag-aaral pa ng college, ay nakapangasawa din dito. Nandito yata yung aking uncle. Ayan po, si Tito Che Prado. Nandito siya. Nakapangasawa po siya dito sa Sariaya. Kaya madalas din po kami dito. In fact, dito sila kinasal. Kaya lagi din po kami dito. Ngayon po, pag umuwi din kami ng Bicol, hanggang Vice President na po ako, nag-bus pa din ako. Pero ngayon ang stopover kasi ng bus namin ay sa Chaong na. Hindi na po dito sa Sariaya. Kaya ngayon po ay bihira na yung stopover sa Sariaya, pero dala ko kami ay nagdala ng sasakyan. Pero pag nagbubus kami ay sa Chaong, pero nakita ko po yung development dito sa inyo. Napakalaki po ng ipinagbago ng Sariaya. Mula nung estudyante pa ako hanggang ngayon. Kaya gusto po natin i-congratulate si Mayor saka po yung buong local official doon ng Sariaya. Saka syempre, sina Sec Prosi saka si Kong Irvin. Diba napaka-instrumental sa pag-asenso ng Sariaya. Ayan, si Sec Prosi po ay lagi naman itong tumutulong. Nung namatay po yung asawa ko, silang dalawa nandun sa wake ng asawa ko sa Naga. Pero nung ako po ay kumakandidato, yung pag-alalay po nila ay nandyan talaga. Kaya hanggang ngayon, salamat po sa Prosi sa akong Irvin sa inyong tulong. Pero masaya ako na nakabalik ako ulit dito. So mag-iingat po kayo, mabuhay po kayo lahat at maraming salamat. Okay? So, sige natin ang tatlong bagsak. Isa! Back sa iyo, sabay-sabay. Tatlong bagsak. Okay, salamat po. So, bago ko po ipagpatuloy, gusto ko po tawagin